interview with Police So, doon mga reaksyon karon sa inyong mga apprehension sa mga dalan. Pili ang kuno ang inyong ginahimo. Di daw napunto mga wapong motor, mga sakyanan, mga sikat, tricycle, more pa kuno makaya. O sa reaksyon ni sir. Actually, dili man ta no, we are not selective on our campaign against violations of 4136 and city ordinance, no. Uh, we are nakapokus kasi tayo, we're intensifying our efforts on the motorcycle riding criminals. Kaya naging nakapokus yung ating mga uh, implementing responding traffic investigators sa field doon sa mga motorcycles. Pero ano naman hindi naman tayo selective on the part naman sa mga four-wheel vehicle. Meron naman nagche-checkpoint man din na check naman natin sa kasali sila. Mm. So, yung mga pinapara nyo sa ano yun, mga random na posible, walang lisensya, listo, o lahat para? Yes, hindi tayo selective. Pinapara naman lahat. Yun na nga lang, alam naman siguro natin ang rules in conducting checkpoints, yung mga standard operating procedure na dapat sundin. May mga SOPs naman dyan. Kaya nga, we are, ano tayo, yung sinasabi natin na plain view doctrine parate, yung ating ini-emphasize yan to avoid any violations of human rights. So, yan po ang ating in-implement. Hindi naman po ganun ka-selective yung ating mga ginagawa na checkpoint operations. So, ano ba yung sir? Sistema nyo sa checkpoint, random ang mga lugar, kung Yes. kaya nakalusot yun minsan yung mga criminal? Yes, it is randomly conducted naman yung checkpoints natin. It is planned by the ating operations based on the crime clock and crime map, no. Meron tayong kasing mga pattern na sinusunod na dapat kung saan mag-deploy tayo ng ating mga checkpoint to strategic checkpoint to as crime preventive measures to preempt any crimes that may arise, no. Preventive crime, more on crime prevention tayo. So, ano yung sabi na sir na pag may mga krimen, doon nang daw magpakita yun ng mga checkpoint. Hindi naman po ganoon kasi may mga deployment plan tayo. Daily yung deployment plan natin, no? Mayroon tayong mga checkpoint operations, mayroon tayong upland sita, mayroon tayong mga business establishment. So, gumagalaw po yung natin, yung mayroon tayong tinatawag na quad approach. No, yung tinatawag natin, mayroon tayong operation, may investigation, may intel driven operation, at the same time yung deployment natin, yung operations aspects. So ano na naman yan mayroon ginagawa tayo daily. So mayroon tayong deployment plan na sinusunod to preempt para maging crime preventive measures. Ito yung sa crime prevention, particular na doon sa sabi na motorized criminal. Saan na kayo sir sa paghabulan ng isang suspect hapon na bumaril? So nasa tayo, no, nakaano naman tayo kaagad, no, immediately, no, upon receipt on that information, we immediately conducted dragnet operations, no. So we have deployed our mga immediately, no, yung mga responding investigators natin doon sa kanilang mga standby point. Yun po ang ating ginagawa. May mga standby point naman tayo na dapat sundin kapag mayroong ganito na mga insidente. Ang tawag na natin yan is yung immediately mag-conduct tayo ng dragnet operations. At the same time, before that, meron din tayong mga deployment na naka-deploy doon sa mga strategic areas na as preventive measures. Pero posible sa kalabas sa iyo ba hindi nagdaan doon sa strategic area na pinag-masusunod? Yun na nga, we have to admit na yung minsan yung kung saan binabantayan lang yung kapulisan natin, saka sila
gawa ng kanilang mga gustong gawin. So that is why we are intensifying also our intelligence monitoring, no, on these regards, para maano pa ma-identify natin at ma-operation na natin sila, magkaroon ng case build up at in that aspect ma-solve natin yung mga nangyayari dito sa city.